Nakatayo ng mataas sa isang madilim na balkonahe na nakatanaw sa pulang-pulang ilaw na kabisera ng Ostrava, ang nakatatakot na pinuno ng Troivan clan ay tumitingin sa kanyang nasasakupan at kinakausap ang kanyang anak na si Ed Troyan. Buong pagmamalaki niyang itinuro ang nakakatakot na tanawin sa ibaba, idineklara na ang buong lungsod ay lubos na nabahira ng kabaliwan ng kanilang Panginoon. Nagbabad sa masamang, kumikislap na liwanag, ang pinuno ng angkan ay buong tiwala na nagyabang na hanggat umiiral ang hindi matatagusan na hadlang ng purong kabaliwan, kahit ang maalamat na siyam na dragon ng angkan ng Ragnar ay hindi maaaring makarating sa kanila. Madilim niyang inihayag ang susunod na yugto ng kanilang madilim na krusada, sinabing sa loob lamang ng 2 araw, ang kanilang Panginoon ay darating na mamumuno sa napakalaking, nakakatakot na hukbo ng Holy Demon Church. Lumamon ang kanyang sariling baluktot na ambisyon. Isang masamang ngiti ang kumalat sa may balbas na mukha ng pinuno bago siya pumutok sa manak na tawa, marahas na sumigaw sa madugong gabi na sa wakas ay malalampasan na niya si Kyle Ragnar. Gayunpaman, ang matagumpay na megalomaniacal na kalooban ay agad na nabasag, pinahid ang isang maliit na dugo mula sa kanyang bibig, ang pinuno ng angkan ay matalim na nagbago ng usapan, ang kanyang mga mata ay lumapit habang hinihiling niyang malaman kung ano ang eksaktong nangyari sa bata. Nakatayo sa tabi niya sa mga anino, ang may pilak na buhok na si Ed Troyan ay magalang na humakbang pasulong upang iulat ang mabigat na balita. Nag-aatubili niyang inamin na taliwas sa kanilang maingat na inilatag na mga plano, ang babae ay aktwal na patungo sa lubos na pinatibay na teritoryo ng angkan ng Ragnar. Sinubukan nitong maayos na bigyang katwiran ang napakalaking pagkabigo sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na siya ay aktibong ini-escort ng isang tagapagmana ng Ragnar, na ginagawang napakahirap ang anumang direktang pagtatangka na hulihin siya ngayon. Sa pag-iisip ng estratehiya, iminungkahi niya ang isang backup na plano, na iminungkahi na ipaubaya na lamang na siya ay kunin ng palihim pagkatapos siyang ligtas na makarating sa teritoryo ng Ragnar. Ang kaawa-awang dahilan na ito ay lubos na nagpagalit sa pinuno ng angkan. Marahas na sumugod pasulong, hinawakan niya si Ed sa kwelyo, hinayla ang kanyang anak ng mapanganib na malapit habang sumisigaw siya sa kanyang mukha. Tinawag siyang isang kaawa-awang hanggal. Ang galit na pinuno ay walang awa na pinagalitan siya. Umungal ng may nakakatakot na tindi na tiyak na kailangan nila ang batang yun upang matagumpay na mapabilis ang muling pagkabuhay ng Nameless Sovereign. Galit na galit sa nakakagulat na kawalan ng kakayahan, ang pinuno ng angkan ay mabisyo na hiniling na malaman kung ano ang eksaktong nagawa ng kanyang anak ng maayos sa buong operasyong ito. Lubos na napahiya at sumusuko sa marahas na pagsabog ng kanyang ama, kinakabahang ibinaba ni Ed Troyan ang kanyang ulo, tahimik na humingi ng paumanhin sa pinuno ng angkan. Kasunod ng brutal na pagsaway, si Ed Troyan ay marahas na itinapon sa malamig na sahig ng bato ng kanyang galit na ama, nakataas sa kanyang taunang anak. Galit na idineklara ng pinuno ng Troyan clan na ang kaawa-awang pagpapakita ng kawalan ng kakayahan na ito ay eksaktong dahilan kung bakit hindi niya kailanman maipasa ang pamumuno ng angkan sa kanya. Matigas na sinabi na si Ed ay kulang pa rin upang mamuno. Umupo ng mabigat sa kanyang nakatatakot na trono, buong pagmamalaking ipinahayag ng pinuno ng angkan na ang Troivan clan ay tiyak na kailangan siya upang pamunuan sila. Sa kanyang mga mata na naglalagablab sa isang nakakatakot, galit na pula, ang megalomaniacal na pinuno ay mariing nanumpa na sa wakas ay malalampasan niya ang maalamat na si Kyle Ragnar. Matapos lubos na igiit ang kanyang ganap na pangingibabaw, malamig niyang pinaalis ang kanyang anak, inutusan siyang agad na bumalik sa kanyang pwesto. Lubos na napahiya at nananatiling masunurin sa kanyang mga tuhod, tahimik na sumuko si Ed sa malupit na utos. Nag-iisang naglalakad sa isang madilim na pulang-pulang koridor, isang malalim na nagtatanim na si Ed ang nagpunas ng dugo mula sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay lumapit sa mapait na pagkabigo. Sa kabila ng nakakabulag na kayabangan ng kanyang ama, tahimik na pinagnilayan ni Ed ang tunay na pinagmulan ng kanilang kasalukuyang kapangyarihan, ang napakalaking, kitakot-takot na madness totem na iniwan ng Mad Dragon Emperor. Naiisip ang kitakot-takot na lamang istruktura na kumikislap ng madilim na enerhiya. Kinilala ni Ed na hanggat ang nakakatakot na totem ay nananatiling ganap na buo, ang kanilang sukdulang tagumpay ay halos garantisado. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay dumilim sa isang matinding pagsimangot habang kinilala niya ang isang napakalaking variable na nagbabanta sa kanilang buong operasyon. Pumalakpak upang tawagin ang isang masamang anino na asasin mula sa kadiliman, panloob na inamin ni Ed na ang batang tagapagmana na si Theo Ragnar ang tunay na problema,
nagpahayag ng malalim na nagtatagal na takot na kahit ngayon ang bata ay maaaring sa paano man ay ganap na sirain ang lahat ng kanyang maingat na inilatag na mga plano. Lumapit si Ed Troyan sa isang nakakatakot na nakamaskara na figura na may suot na madilim na trench coat at isang nagbabantang plague doctor's mask. Ang figura ay magalang na kinausap siya, kinilala bilang A, ang number 1 First Noble Servitor. Iniutos ni Ed kay A na huwag mag-alala sa pagtatanggol sa panloob na kastilyo, sa halip, naglabas siya ng isang nakakatindig balahibo, lubos na tiyak na utos, si A ay agad na lalabas at pananatilihin ang isang mahigpit, hindi matitinag na pagbabantay kay Theo Ragnar. Ang nakakatakot na servitor's solong kumikinang na pulang mata ay kumislap sa likod ng kanyang madilim na visor habang malamig niyang kinumpirma ang utos, simpleng sinabi, naiintindihan. Samantala, sa loob ng napakalaking Ragnar Command Tent, ang kapaligiran ay nananatiling hindi kapani-paniwalang tensyonado. Habang ang holographic system prompt ay kumukupas, buong tiwala na hinarap ni Theo ang natulalang command table. Ang nakatatakot na Overlord Dragon ay ikinras ang kanyang mabigat na may tato na mga braso, ang kanyang mabangis na mga mata ay nakapako sa batang tagapagmana, at hiniling na marinig ang pamamaraan ni Theo para sa paglusob sa hindi matatagusan na mga pader. Sa kabila ng nakakatakot na kabaliwan, ngumisi si Theo at mahinaong sinabi na ang plano ay talagang hindi kapani-pani walang simple. Ipinaliwanag niya na ayon sa intelligence report ni Black Snow, ang Mud Dragon Emperor ay nag-iwan ng isang napakalaking totem na aktibong naglalabas ng corrupting madness mula sa loob ng kastilyo, marahas na ibinagsak ang kanyang kamao sa tactical map para sa diin. Matapang na idineklara ni Theo na ang kailangan lang nilang gawin ay hanapin at ganap na sirain ang totem na iyon. Kapag ito ay bumagsak, ang kabaliwan ay ganap na mawawala, na magpapahintulot sa kanila na madaling ipadala ang kanilang ground forces para sa isang full-scale invasion. Gayunpaman, isang magandang babaeng Elder Dragon ang pumasok na may mabigat na buntong hininga. Itinuro niya ang isang napakalaking kapintasan sa kanyang di umano'y simpleng plano, ang mataas na kadalisayan ng kabaliwan na pumapalibot sa totem ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, napakamamatay na kahit ang siyam na dragon ay nahihirapang hawakan. Hinamon niya si Theo, nagtanong kung paano niya pinaplanong lapitan ang gayong nakamamatay na bagay. Hindi natinag ng kanyang ganap na wastong pag-aalala. Lalong lumapad ang ngiti ni Theo. Buong tiwala siyang tumingin sa malaking mesa at tinutulan ang kanyang pagdududa, hiniling sa kanila na isaalang-alang ang isang bagay tungkol sa kabaliwan na iyon na kahit ang maalamat na siyam na dragon ay nahihirapang tiisin, ngunit ang mga tropa ng Troeven ay walang bahala na naglalakad sa pulang hamog. Nagtanong si Theo ng malakas kung paano nagagawa ng mga puwersa ng Troeven na tiisin ang nakakatakot na kabaliwan. Nang marinig ito, ang galit na si Wolfgang Ragnar ay agad na ibinaling ang kanyang galit kay Theo. Mabisyo niyang sinigawan ng batang tagapagmana, tinawag siyang hanggal sa pagsasalita tungkol sa isang dakilang plano nang hindi man lang alam ang mahalagang detalye na ito. Ang itim na dragon ay pumasok upang mahinahong ipaliwanag ang sitwasyon, inihayag niya na tulad ng paglikha ng Mud Dragon Emperor ng isang napakalaking totem upang maglabas ng kabaliwan, nagawa rin niyang lumikha ng mas maliliit na totem na ganap na humaharang dito. Sinabi niya na ang bawat isa sa Troeven clan ay may dalang isa sa mga immunity totem na ito, na siyang eksaktong dahilan kung bakit sila ay ganap na hindi naaapektuhan ng nakamamatay na aura. Tahimik na nakinig si Theo habang ang mabigat na nakabaluti na si Julius Ragnar ay nagwagayway ng isang kumikinang na asul na totem. Matigas na binalaan ni Julius ang batang tagapagmana na kung ang kanyang napakatalino na plano ay simpleng nakawin o agawin ang mga totem ng kaaway, dapat niyang iwanan ito kaagad. Ipinaliwanag niya na ang mga artifact ay gumagana sa pamamagitan ng permanenteng pagbonding sa mana ng kanilang unang may-ari. Ibig sabihin na kahit na matagumpay nilang makuha ang mga ito, ang mga puwersa ng Ragnar ay tiyak na hindi maaaring gamitin ang mga ito. Ngunit sa halip na madismaya, isang masama, tiwala ng ngiti ang kumalat sa mukha ni Theo. Simpleng sagot niya, hindi matapang na idineklara na hindi nila kailangan ng immunity totems ng kaaway, buong tiwala na inanunsyo ng batang tagapagmana sa silid na mayroon din silang mga taong ganap na immune sa kabaliwan. Ang nakakagulat na pagsisiwalat na ito ay nagpadala ng isang alon ng ganap na pagkabigla sa mga Elder Dragon, na nag-iwan sa kanila na ganap na napatameme. Ngumiti si Theo nang may alam, tahimik na nagpapakita na gaya ng kanyang inaasahan. Wala pa sa timeline na ito ang nakakaalam ng mahalagang sekretong ito. Dramatikong inihayag niya na ang isa sa sariling 6 na Snow clans ng Ragnar clan, ang makapangyarihang Long clan,
ay ganap na immune sa kabaliwan ng Mud Dragon Emperor. Ang eksena ay pagkatapos ay malakas na lumipat sa panlabas na tinatangay ng hangin, na nagpapakita ng isang mapagmataas na asul na bandila na kamakaway sa mga kwartel ng White Armored Dragon Cavalry ng Ragnar Camp. Lumipat ang eksena sa labas lamang ng command tent sa gilid ng dugong pulang hamog, kung saan isang napakalaking pulang buhok na mandirigma ang nakaupong malungkot sa isang tumpok ng mga labi. Ito si Hulkes, ang kanyang kapatid na babae ay nagmarcha palapit sa kanya, kitang-kitang inis, at hiniling na malaman kung ano ang ginagawa niya doon at kung bakit hindi siya pumapasok. Nakatitig lamang si Hulkes sa lupa, tahimik na sinabi sa kanyang kapatid na iwanan siya. Nagalit sa kanyang pagiging malungkot, matigas na sinaway siya ng kanyang kapatid, galit na sumigaw na para sa isang mandirigmang kasing laki ng bundok. Siya ay kumikilos ng kasuklam-suklam na kaawa-awa, mapait na sagot ni Hulkes na hindi niya naiintindihan ang kanyang nararamdaman. Huminto ang kanyang kapatid, ang kanyang pagkainis ay nagbago sa lubos na hindi paniniwala habang tinanong niya kung seryoso siyang nagpapakalungkot dahil lang sa ayaw na ni Theo na makipag-spar sa kanya. Inilihis ni Hulkes ang kanyang mga mata at mahinang sinubukang itanggi ito. Ngunit ang kanyang kapatid ay hindi naniniwala sa kanyang mahinang dahilan kahit isang segundo, agad siyang sumabog sa komikong galit, marahas na sumigaw na yun mismo ang dahilan at tinawag siyang ganap na tanga, galit na galit sa kanyang lubos na kawalan ng sigla. Sumigaw siya ng buong lakas, nagtanong kung talagang iniisip niyang ibinigay niya ang kanyang prestihiyosong posisyon bilang junior clan head para lamang makita siyang kumilos na parang duwag. Itinulak sa kanyang ganap na limitasyon, mariing sumigaw pabalik si Hulkes, desperadong nagtanong kung ano ang inaasahan niya sa kanya. Sa mga luha ng matinding nakakapagod na pagkabigo na pumupuno sa kanyang mga mata, trahedyang inamin niya na kahit anong gawin niya, hindi niya kayang maging kasing lakas ni na Evelyn o noon. Ang mapangwasak na pag-amin ay mabigat na nakabitin sa hangin sa pagitan ng dalawang magkapatid. Tumingala sa ganap na pagkatalo, ang napakalaking mandirigma ay tahimik na nagtapat na alam na niya ang mapait na katotohanan. Wala siyang kasing daming talento gaya ng orihinal niyang inakala. Isang maikling matagumpay na flashback ang nagpakita ng isang mabangis na tiwala na si Hulkes na humahawak ng isang napakalaking greatsword, na naaalala ang isang panahon na siya ay buong pagmamalaking tinawag bilang isa sa maalamat na 4 na hounds ng Hilaga at tunay na naniniwala na siya ang ganap na pinakamahusay. Ngunit bumalik sa mabigat na katotohanan ng kasalukuyan, trahedyang inamin ni Hulkes na siya ay aktwal na umabot sa kanyang ganap na limitasyon sa lahat ng oras, na nag-iwan sa kanya ng lubos na nadurog sa ilalim ng masakit na bigat ng kanyang sariling wasak na pride. Nagpatuloy ang eksena sa pagkalugmok ni Hulkes sa kanyang sariling pagkasira ng loob. Mapait na bamulong na si Theo ay masyadong mabait para sa kanyang sariling kapakanan. Nagreklamo siya na kahit na ang isang kaawa-awang tulad niya ay nag-alok na maging espada ni Theo, tumanggi ang batang tagapagmana. Ngunit bago pa man matapos ng napakalaking mandirigma ang kanyang nakakalungkot na pag-iisip, may isang mabisyo na sumigaw at naghatid ng isang mapangwasak na suntok na dumura ng dugo ng diretso sa kanyang mukha. Habang si Hulkes ay marahas na lumipad pabalik at bumagsak sa mga labi, isang galit na boses ang umungal sa kanya. Lubos na nasusuklam na ang tinatawag na Black Bear ng Lanky Clan ay nandito at umuungol sa isang bagay na walang kabuluhan. Nagulat at bagbog mula sa biglaang atake, tumingala si Hulkes sa pamamagitan ng tumira na alikabok at lubos na natakot sa nakatatakot na anino na nakataas sa kanya. Nauutal niyang sinabi, "Ama," sa lubos na hindi paniniwala. Nakataas sa magkapatid ay ang napakalaking nakatatakot na fur-clad na figura ni Bracken Lanky, ang nakakatakot na pinuno ng Lanky Clan mismo. Ang salaysay ay pagkatapos ay walang putol na lumipat kay Theo, na ginagabayan sa kampo ng isang nakamaskara na sundalo patungo sa matangkad na pinuno ng Lanky Clan. Habang sila ay lumalapit, ang panloob na monologo ni Theo ay perpektong inilalatag ang napakalaking estratehikong sikreto sa likod ng hindi kapani-pani-walang paglaban ng Lanky Clan. Ipinaliwanag niya na ang tunay na asensya ng nakakatakot na kabaliwan ay aktwal na ang matinding pag-aalit ng mana, dahil ang Lanky Clan ay aktibong gumamit at pinagkadalubhasaan ng mana sa galit sa loob ng maraming henerasyon, ang kanilang mga katawan ay natural na umangkop, na ginagawa silang konstitusyonal na immune sa corrupting madness ng Mud Dragon Emperor. Ang panloob na monologo ni Theo ay walang putol na nag-uugnay sa mga tuldok, ipinaliwanag na bago ang dakilang digmaang ito, walang tunay na pangangailangan para sa sinuman na direktang harapin ang kabaliwan ng Mud Dragon Emperor, na ginagawang ganap na hindi maiiwasan na ang natural na immunity ng angkan ay nanatiling isang lihim,
buong tiwala niyang napansin na sa lahat ng immune, ang Lanky clan ay sa ngayon ang pinaka-exceptional. Bumalik sa mga labi, walang awa na pinagalitan ni Bracken Lanky ang kanyang anak. Umungal siya kay Hulkes na itigil ang pagiging malungkot dahil lubos niyang kinasusuklaman ang pagtingin sa kanyang talunang mukha, mapait na nagtanong kung paano ang isang kaawa-awang tao ay maaaring maging kanyang sariling laman at dugo, itinulak lampas sa kanyang limitasyon, mariing sumigaw pabalik si Hulkes, desperadong hinihiling na malaman kung ano ang maiintindihan ng kanyang ama tungkol sa kanyang mga pakikibaka. Tumangging lambingin siya. Mariing inutusan siya ni Bracken na itigil ang pag-aalala sa isang bagay na walang kabuluhan. Ikinakalat ang kanyang napakalaking mga braso sa pulang gabi, buong pagmamalaking idineklara ng matangkad na pinuno ng angkan na ang Lanky clan ay isang espada at isang napakalaking great sword sa bagay na yun. Itinuro ang isang mabangis, nag-uutos na daliri ng diretso sa kanyang anak, ibinagsak ni Bracken ang isang malalim na piraso ng martial wisdom. Ipinaliwanag niya na ang isang great sword ay umiiral upang maghatid ng isang ganap na mapangwasak na atake ng eksakto kung kailan ito pinakamahalaga. Mariing hinimok si Hulkes na tiyakin na makuha niya ng tama ang mahalagang sandaling iyon. Nang marinig ang matinding pagsaway na ito, ang sobrang bigat ng aral ay sa wakas ay tumama. Lumaki ang mga mata ni Hulkes sa malalim na pagsasakatuparan habang tahimik niyang pinagnilayan na ang kanyang ama ay palaging inuulit ang eksaktong parehong mga salita tungkol sa paghahanda para sa isang mapagpasyang atake. Sa wakas ay napahinga sa pagkabigla habang tunay niyang naunawaan ang mas malalim na kahulugan sa likod ng malupit na aral. Humakbang pasulong sa umiikot na pulang hamog, ginambala ni Theo ang tensyonadong sandali ng pamilya. Ang kanyang madilim na balabal ay lumilipad sa paligid niya habang buong tiwala niyang sinabi na sa tingin niya ay kailangan nila ang eksaktong kapangyarihang yun ngayon. Inabot pababa, iniabot ni Theo ang isang bukas na kamay patungo sa bugbog na mandirigma na nakahiga sa mga labi. Tumingala sa kanya, matatag na inutusan ni Theo si Hulkes na itigil ang pagiging malungkot at tumayo sa kanyang mga paa, habang sina Bracken Lanky at ang kanyang anak na babae ay tahimik na nanunood mula sa likuran. Tumingala si Theo ng may tiwala, nakakapanatag ng ngiti, tumingin siya ng diretso sa napakalaking mandirigma at tahasang ipinahayag na ang kanyang lakas ay ganap na mahalaga sa kanilang layunin. Nang marinig ang malalim na pagpapatunay at direktang panawagan sa pagkilos mula sa batang tagapagmana, si Hulkes ay tumingala kay Theo sa lubos na pagkabigla, ang kanyang mga mata ay lumaki sa natulalang pagsasakatuparan at hindi paniniwala.